Tinanggal sa trabaho ang gwardiya ng isang mall na nagpaalis at nanira ng tindang sampagita ng isang babaeng naka-school uniform. Sabi ng PNP na nag-iimbestiga na sa insidente, posibleng may paglabag din sa anti-child abuse law ang gwardiya. May report mula kay Chino Gaston. Sa viral video na ito, makikitang kausap ng gwardyang iyan ang isang babaeng naka-student uniform at nakaupo sa hagdan. May hawak siyang sampagita at may kahong nakasulat na namamasko po. Pinaalis ng gwardya ang babae pati ang isang batang lalaking nagbebenta rin ng sampagita. Pero pagtayo ng babae, biglang hinablot ng gwardya ang sampagita at napigtas sa mga ito. May akmang pagsipa pa ang gwardya. Ang babae naman gumanti at hinampas ang gwardya ng natirang sampagita. Ang video kuha sa harap ng SM Mega Mall sa Mandaluyong. Sa isang statement, sinabi ng pamunuan ng mall na nakikisimpatya sila sa babae sa video, sabay kondena sa ginawa sa kanya. Pinaimbestigahan na raw nila ang insidente sa security agency ng gwardyang sinibak na at hindi na anila pagtatrabahuhin sa anumang branch ng mall chain. Pahayag naman ng agency ng gwardya, ikinalulungkot nila ang nangyari at humihingi sila ng paumanhin para rito. Nagsasagawa raw sila ng due process sa sangkot na gwardya. Ang PNP Civil Security Group na nangangasiwa sa mga security agency naglunsad din ng sariling investigasyon. Maaari pong maging liable for violation ng 7610, RA 7610. Sa ilalim ng RA 7610 o Anti-Child Abuse Law, may tuturing na pang-aabuso ang psychological, physical at emotional maltreatment o anumang asal na minamaliit o niyuyurakan ang dignidad at dangal ng mga bata. Ang DSWD, pinapahanap na ang babae at batang lalaki sa video para mabigyan ng psychosocial support at posibleng tulong para di na sila magtinda sa lansangan. Hindi po natin tinotolerate yung pong pananakit doon sa bata. DSWD ay nakikipag-ugnayan din, nakipagtulungan sa Local Social Welfare Development Officer noong pong syudad na kung saan nga doon natukol na nakatira yung pong bata. Kakausapin din ng DSWD ang SM Malls para sa posibleng pagbigay training sa mga tauhan nito sa tamang pakikitungo sa mga menor de edad. Pero nag-espekulasyon ang ilang netizen, mukhang hindi raw bata o menor de edad ang babae. May ilang nagkomento din na posibleng modus ang sadyang pagbivideo sa babae para raw kaawaan at manghingi ng tulong. Sabi naman ng pulisya, may mali pa rin ang gwardya. Meron po tayong possible na violation ng Private Security Professionals Creed, violation ng Code of Ethical Standard. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi na bata kundi 22 years old na ang babaeng sampagita vendor sa viral video ng pagtaboy ng isang mall o isang security guard sa isang mall. Galit man ang kanyang pamilya sa nangyari, wala raw silang balak idemanda ang gwardya. May report si Chino Gaston. December 17 pa nakuna ng viral na bidyong ito ng pagtaboy ng isang gwardya sa binansagan ng netizens na sampagita girl ayon sa Mandaluyong Pulis. Kagabi, pinuntahan ng Mandaluyong Pulis ang tirahan ng babaeng nasa video na itatago natin sa pangalang Marie. Taga-Baysa, Quezon City siya. Kanina naman, DSWD ang dumalaw. Wala si Marie, pamilya niya ang nadatnan nila at binigyan ng 20,000 pesos na tulong pinansyal. Kwento ng kanyang mga magulang, talagang gumagawa at nagbebenta sila ng sampagita garlands. Balik pa rin po kami para tingnan natin kung paano rin po papalago ang inyong sampagita business. Ano po, Nay? Kaya gano'n na lang daw ang galit ng mga magulang ni Marie nang mapanood ng video. Nakikiupo lang siya kasi maambon ng mga time na yun. Nagigisilong po siya. Naghanap buhay naman maayos ng anak ko, hindi naman nagnakaw. Ayon sa kanyang mga magulang, 22 years old na si Marie na first year na sa kolehiyo sa kursong medical technology. May kakambal daw siyang nag-aaral ng nursing at may dalawang kapatid pa sila. Pero bakit tila pang high school ang uniforme ni Marie? DSWD ang nagpaliwanag dito. Dahil nga mahirap po sila, kung ano po yung available na uniform, ay yun po yung ginagamit po nila. Wala nang balak ang mga magulang ni Marie na ihabla ang gwardya. Pero sabi ng PNP, hindi pa rin daw siya lusot. Binibigyan po natin sila next week ng specific date na mag-appear sa ating opisina. Sakaling hindi siya lumutang, pati yung agency, mag-i-initiate na po tayo ng formal filing of administrative complaint.
Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.